Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon, walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado, sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado, kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 15, Section 44 ng alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Simple lang po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng 1 boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Samantala po, sa chairmanship naman ng mga komite ng Senado, malinaw din ang saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 16, Subsection 2, kung saan sinabi na, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ibig sabihin po, 13 senador din ang kinakailangan na kabilang sa sesyon ng Senado upang makagawa ng anumang opisyal na gawain o quorum, kung kaya't labag din po sa konstitusyon ang naganap na pagdeklarang bakante at pagtatalaga ng mga chairperson sa mga ilang komite. Madalas pong binabanggit ang mga nasa minorya ang kasong Avellino versus Cuenco upang palabasing lehitimo ang naganap na takeover sa Senado. Pero hindi po maaring gawing shortcut ang Avellino upang pababain ang bilang ng mga senador na kailangan para sa quorum, sa eleksyon, at para magkaroon ng reorganization sa Senado. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas, 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin. Dito, malinaw na 13 ang kinakailangang boto para maghalal
ng Pangulo ng Senado at parehong bilang din ang kinakailangan para sa pagboto ng mga opisyal. Hindi rin bago ang patakarang ito noong pang 1973 Constitution. Malinaw na ring nakasaad na ang Speaker ng National Assembly ay dapat mahalal sa pamamagitan ng mga mayoryang boto ng lahat ng miyembro. Kung tatanggapin natin na maaring basta-basta na lamang bawasan ang bilang ng mga senador na kinakailangan para sa eleksyon ng mga opisyal at pinuno ng mga komite, malaki ang magiging epekto nito sa operasyon ng mataas na kapulungan. So tuwing may mga senador na nagkakasakit, nasa abroad, pansamantalang wala sa session, na aresto, na detina, at iba pang kadahilanan, maaring gamitin ang dahilan na ito para palaging mag-reorganize ng Senado. Pag nangyari po yun, hindi na representasyon ng taong bayan. Interes at issue ng panahon ang magtatakda kung sino ang nasa mayorya at mga opisyal ng Senado. Ang magiging labanan na lang ay kung sino ang makakapagbawas ng pisikal na presensya ng kabilang panig sa bulwagan. Dapat manatiling representasyon, interes ng nakararami, performance ng bawat isa, at issue ng panahon ang batayan kung sino ang magiging mayorya at pinuno ng Senado. Ang konstitusyon, ang gabay ng ating demokrasya. Ito ang dapat nating ipaglaban para sa Senado, para sa ating mga institusyon, at higit sa lahat, para sa bawat Pilipino. Si Loren Legarda po, ang inyong Senate President pro tempore. Maraming salamat. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video itong naging pahayag ni Senate President pro tempore Loren Legarda, no, patungkol nga po dito sa issue ngayon sa loob ng Senado kung saan itong mga senador natin mga kababayan ay naglabo-labo na, no? Nagkaroon na ng talagang division dito at talagang literal na masasabi mo talagang majority or minority talaga ang kanilang peg dyan sa loob ng Senado, no? At ito kasing nangyayari ngayon mga kababayan sa atin ay nagbibigay ng iba't ibang iba't ibang pananaw, opinion, kasi based sa ating mga nakikita sa social media, yung mga supporters o yung mga sumasang-ayon sa ginawang hakbang ng minority na ngayon ay kinikilala nila bilang bagong majority daw. Iba din yung pananaw ng talagang lihitimo na dumaan sa proseso, tamang proseso, itong ang majority, no, na kamakailan ay sila ay matagumpay na nakapaghalal ng panibagong Senate President, which is si Senator Alan Peter Cayetano, na pinalitan niya itong si Tito Sotto, no. At isa lang yung nakikita nating talagang maingay na dahilan, at hindi lang naman ako ang nakapagsabi nito kasi nga hindi daw sila pabor di umano dito sa pag-open nga po ng flood control investigation ng Blue Ribbon Committee. So kung sakali dyan mga kababayan, talagang magtutuloy-tuloy, talagang mapapangalanan. Nakita nyo naman siguro mga kababayan sa social media, no, lahat ng halos na pinangalanan ng 18 ex-Marines ay nagbigay ng kanilang pahayag, interview upang depensahan yung kanilang mga sarili. So okay lang yan mga kababayan kasi kinakailangan mo din naman depensahan yung sarili mo, 'di ba? At kung nagkataon naman siguro mga kababayan na may katotohanan itong sinasabi ng 18 ex-Marines, syempre sino ba namang aamin, 'di ba, sa kanilang ginawang kabaloktutan. So syempre, kahit magkapit-pitan kayo dyan ng eggs, ay hindi talaga aamin yan until meron talagang ebidensya na makakapagpatibay ng mga sinasabi nitong 18 ex-Marines ay may katotohanan. So ito kasing sinasabi ng 18 ex-Marines, itong kanilang naging salaysay nung nakaraan, talagang may bigat, no? Kasi sila ay under oath, eh. So lahat ng lalabas sa kanilang salaysay, sa kanilang mga bibig, ay talagang may bigat.
kumbaga, alam na nila yung kanilang kahihinatnan kung sakaling hindi sila nagsasabi ng totoo, sila ay mananagot sa mata ng batas. So alam nila yun, aware sila dyan mga kababayan. So maraming mga gusto pang ilahad. Sinabi nga ni Attorney Balikod na dun sa mga testament o mga salaysay nila doon ay hindi lahat doon ay inilahad nila. Syempre nagtira daw sila ng talagang mga siguro yung mga talagang pasabog talaga nila at yung may mabibigat talagang ebidensya ay hindi nila inilahat. Kasi alam nila na wala pa sila sa tamang platform o tamang alam nyo yun, na venue kung saan dapat nilang ilatag lahat ng kanilang naging salaysay at paano nila patutunayan at pagtitibayin. Kasi sabi nga ni Senator Marcoleta, mga kababayan, gagawin lahat ng kasalukuyang administrasyon na ito at lahat ng mga kaanib nito no, na talagang gagawin nila ang lahat. Wag lang matuloy ang pag-iimbestiga sa flood control issue. Ito nga yung malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan, no. At kung maalala natin, yung dating majority na ngayon ay minority na nahawakan na nila yung kaso niyan, 'di ba? Naalala niyo si Ping Lacson, si Tito Soto. 'Di ba sinabi nga ni Ping Lacson, ewan ko lang kung may legitimate ito nga naging pahayag niya na sinabi niya na tawag dito, sinabi niya na wala naman daw talagang mastermind dito sa likod ng flood control scandal. 'Di ba? Ewan ko lang kung totoong naging niya to totoong naging pahayag niya to. Pero nakita naman natin, 'di ba? Ito ang hindi natin maikakaila, mga kababayan. Nung panahon nila, hindi na nila binusisi pa. Kumbaga hindi na kontento kasi yung taong bayan doon sa kanilang naging investigasyon, sa kanilang naging probe, no? Parang ang nangyari, parang half-truth lang, pero hindi nila dinisclose yung kabuoang istorya kung bakit nangyari yung sistematikong pagnanakaw sa gobyerno, sa kaban ng bayan. So ito yung kinakatakot ng iilang mga siguro mga tao sa gobyerno na namomotrekta o pumoprotekta doon sa mga taong sangkot dito na wag matuloy. Kasi kung sakali na mapunta talaga to sa mga tao o senador na talagang may malasakit talaga sa mamamayang Pilipino at talagang bubusisiin, uungkatin lahat, pakikinggan lahat ng gustong magsalaysay ng kanilang nalalaman. Kasi ito, hindi lang 18 ex-Marines, mga kababayan, marami pang resource person, marami pa ang gustong imbestigahan dito at i-invite para dito sa gagawing hearing. Pero yung iba nga ay hindi pumunta dahil nga nagkaroon nga din, mga kababayan, ng kalituhan sa mamamayang Pilipino. Kasi nung June 4, supposedly yan talaga yung Blue Ribbon Committee, pero sinabi ni Erwin Tulfo nga na gagawin niya daw na Lunes para kausapin daw yung lahat ng senador at makapag-prepare daw. So hindi nangyari yan, mas nasunod yung June 4. Naalala nyo ba, 'di ba, na meron pang eksena na di umano hinarang ni John Vic Remulla at ng secretary ng DILG si Robin Padilla kasi Senator Pia Cayetano papasok dito yung 18 ex-Marines, 'di ba? Hindi naman siguro magsisinungaling yung mga camera na nakatutok doon at ang daming impression doon, ang daming hati din yung opinion. May sinabi na hindi naman daw siya nakipagtulakan, hindi naman nakipagbalyahan, nakipaggitgitan. Pero ang taong bayan kasi hati ang opinion 'di ba? Ito naman si John Vic Remulla nagsalita na siya daw ay pauwi na dapat at palabas na siya. Kaya ganun yung nangyari. Pero para sa akin, mga kababayan, kung marami kang taong makakasalubong at nagmamadali, bakit mo sasalubungin? Pwede ka namang gumilid, 'di ba? Kung ako yun nasa posisyon niya, pwede naman akong gumilid at hintayin ko na makapasok yung mga tao bago ko lumabas. Kasi isa lang naman ako, hindi naman siguro emergency yung gagawin ko. Pero then again, mga kababayan, kanya-kanyang interpretasyon yan at i-deny kasi yan ni Secretary John Vic Remulla yung kanyang pakikipaggitan. So sinabi niya na palabas lang daw siya, hindi naman daw siya nakikipagtulakan or what. So wala naman daw nangyaring ganon. Ayun lang, mga kababayan, at the end natuloy naman din yung Blue Ribbon na hearing ito tungkol sa flood control scandal at tila nga sinasabi na hindi nga daw inilive to or hindi naka-record ata or what. Parang hindi daw naka-live sa kanilang website, sa Senate ata yun. And then may interruption din sa kanilang signal. Tapos na-hack daw yung account ni Senator Marcoleta. So ang dami, si Senator Amy Marcos naman yung nakapagsabi niyan. Kaya itong nga nangyayari ngayon sa loob ng Senado, mga kababayan, ay pagpapakita lang talaga na
walang pagkakaisa itong ating mga senador pagdating talaga sa kapakanan ng ating mamamayan, no, sa ating bansa. So dito mo makikita kung sino talaga yung mga tumitindig para sa taong bayan, kasi itong majority na kinikilala natin, ito ay para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino eh. Sila yung gustong maglantad ng katotohanan patungkol dito sa flood control issue. Samantalang itong kabila, parang pilit na iniiwasan itong usapin ng flood control scandal, no. Kasi kung sila ay por pabor, no, dito sa ginagawang investigasyon sa flood control, at alam nila na matagal na tong hinihingi at hinahangad ng taong bayan yung totoong kasagutan at mapanagot talaga yung tunay na mga mastermind sa likod nito, dapat makikipagtulungan sila, 'di ba? Yung kumbaga doon natin makikita na itong Senate of the Philippines ay talagang co-equal ng executive, ng diyan sa lower house, tapos sila tas ng Supreme Court, 'di ba? Parang meron silang sariling function at hindi sila na hahawakan ng kung sino man. So saludo ko, no, dito kay Senate President Pro Tempore Senator Loren Legarda sa kanyang pag-explain, no, kung ano yung nangyaring quorum ng minority na ngayon ay sinasabi nilang sila na daw ang majority. So sana mabigyan tayo ng kalinawanan at hindi maligaw yung taong bayan sa kung anong nangyayari talaga sa ating Senado, kasi lalong gumugulo yung sitwasyon ng ating bansa, lalong gumugulo yung yung taong bayan, kasi lalo tayong nahahati eh. Hindi naman natin mapipilit yung bawat isa na maniwala sa ating kanya-kanyang prinsipyo or pananaw, 'di ba? Kaya talagang nakakalungkot, mga kababayan, yung nangyayari na to. Kaya kinakailangan talaga maaksyonan at mabigyan ng kalinawanan ang lahat ng ito upang nang sa ganun ay makabalik na sa normal na function ang ating Senate of the President at Senate of the Philippines, upang nang sa ganun ay magawa na nila yung kanilang mga tungkulin. Dahil napakarami ng mga gawain ang nakabinbin na ito ay direktang makakaapekto sa taong bayan, no? At nakakalungkot, mga kababayan, no? Kaya dapat nating maging matalino at maging vigilant, no, sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan, at mag-research tayo, magbasa tayo ng mga balita, at huwag tayo basta-basta maniniwala sa ating mga nakikita at napapanood na naririnig, no? Kasi at the end of the day, mga kababayan, mamamayang Pilipino at bansang Pilipinas pa rin ang mananalo or matatalo. So muli, maraming salamat, mga kababayan. Please comment down below. Iwanan nyo yung mga comment or opinion nyo dyan sa comment section at babasahin natin na isa-isa yan. So welcome dito lahat, ha. So maging healthy lang yung ating discussion sa comment section at babasahin natin yan. Tapos tingnan natin, no. Pwede din kayo makipag-participate dun sa comment section. Sagutin nyo yung gusto nyo sagutin, pero with respect, ha. Kasi syempre hindi naman natin mapipilit ang ating kapwa Pilipino kung ano yung kanilang pananaw, ano yung kanilang prinsipyo sa buhay. So kanya-kanya tayo at nasa bansa tayong may demokrasya, at yan yung inaano talaga natin, no, na sana buhay pa ang demokrasya ng bansang Pilipinas. Muli, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.